Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric James, shoutout kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3086 hanggang 3090. Aaron ay hindi naiintindihan ang dahilan kung bakit hinanap ni Lin Fang ang kanyang sarili. Ang mga bagay ng mga taong iyon ay hindi na naaayos, ano pa ang makakatulong sa kanya? Gusto mo bang patawarin kita, o gusto mong tulungan kita? Tanong ni Aaron. Sana manatili sa Yanjing. Sa pamamagitan ko, matutulungan kitang makuha ang puso ng mga tao, at matulungan pa kitang kontrolin ang buong business community sa Yanjing. Direktang pinutol ni Lin Fang ang tema, dahil nasa matataas na klase sa ibang bansa, wala na siyang paraan para makabalik, kaya maaari na lamang siyang manatili sa bahay. Dahil gusto niyang magugat sa Yanjing, ang Aaron ay isang magandang gabay. Bagamat hindi sigurado si Lin Fang kung anong uri ng pagkakakilanlan at katayuan mayroon ang Aaron sa Yanjing, sa pamamagitan ng pagganap ni Zheng Xiao at iba pang mga boss, tiyak na hindi mababa ang status ng Aaron. Sa huling buhay, kung may ganitong pagkakataon, tiyak na gagawin ito ni Han Sanchen, at naniniwala rin siya na si Lin Fang ay may ganitong kakayahan. Kung tutuusin, ang babaeng makakaharap sa higit sa 10 world-class na mayayamang tao ay dapat magkaroon ng kanyang mga natatanging katangian. Ngunit ngayon, walang pagnanais si Han na kontrolin ang negosyo ng Yanjing. Kahit na kontrolin mo ito, ano ang magagawa mo? Kailangan pa bang alalahanin ng Aaron ang mga bulgar na bagay na ito? Sa tingin mo ba may pakialam ako sa sinasabi mo? Tanong ni Aaron. Siyempre, walang sino man ang maaaring baliwalain ang pera at katayuan. Sinabi ni Lin Fang na may matigas na mukha na marami siyang kilala na mayayaman at may malapit na relasyon sa kanila, kaya mas alam niya ang iniisip ng mga mayayaman na iyon. Ang mas maraming pera, mas maraming pagnanais, nais na makakuha ng higit pa. Ang pagnanais ng mga tao ay maaaring lumawak ng walang hanggan. Hindi yung mayayaman na walang pakialam. Sa kabaligtaran, mas mayaman ang mga tao, mas nagmamalasakit sila. Mali ka talaga. Wala akong pakialam. Walang halaga sa akin ang pera at katayuan. Sabi ni Aaron. Umiling si Lin Fang at sinabing, iyan ay dahil hindi ka pa sapat para matanto ang kagandahan ng katayuan at kapangyarihan. Hindi mapigilan ni Aaron na matawa. Ang ibig sabihin ni Lin Fang ay bata pa siya. Bagamat imahe ng bata ang Aaron, ang kanyang maturity sa isip ay isang tunay na nasa hustong gulang, at mas maraming adulto ang nakakakita sa secular na mundo. I'm curious about your ability. It's good to play this as a game. Sabi ni Aaron. Naguguluhan si Lin Fang na tumingin kay Aaron, hindi niya lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Han continued, I'll introduce you to someone later. You can be his assistant. Kung hanggang saan kayo magkakasundo, depende sa sarili mong kakayahan. Naunawaan ni Lin Fang ang ibig sabihin ng Aaron, ngunit paano niya maiisip na tretuhin siya bilang isang laro? Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling. Sabi ni Lin Fang. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay at sinenyasan si Lin Fang na huwag siyang istorbohin. Gumawa ng ganoong desisyon si Han Sanchen dahil mas curious siya kung anong uri ng paraan ang kailangan ni Lin Fang para makipaglaro sa napakaraming mayayamang tao. Upang masatisfy ang kanyang curiosity, kinuha niya ito bilang isang laro. Tinawagan niya si Qinlin at hiniling na pumunta sa Longho Villa. Pagkatapos ng reunion ni Xi Jing, lahat ng partido ay masigasig na iniwan ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Habang nagpapalam ang lahat sa parking lot, biglang sumakay si Lin Fang sa kotse ni Aaron,
na ikinagulat ng maraming estudyante, maging si Shijing. Pagtingin kay Aaron, tinanong niya si Aaron gamit ang kanyang mga mata. Natawa lang si Aaron at hindi na masyadong nagpaliwanag. Pagkasakay sa bus, ibinigay ni Aaron kay Chinlin ang business card na natanggap niya noon, at sinabing, ang mga taong ito, hindi kailanman makikipagtulungan si Feng Chen sa hinaharap. Maingat na iniligpit ni Chinlin ang kanyang business card. Pagdating sa kanya, naging blacklist ito, bagay na hindi naisip ng amo. Si Lin Fang, nakaupo sa upuan ng kasamang piloto, ay nagbago ng mukha nang marinig niya ang pangungusap na ito. Nakita niya ang buhay na eksena noon. Upang mapasaya ang Aaron, ang mga amo ay nagtawanan at nambobola sa isa't isa. Sa hindi inaasahan, ito ang naging resulta. Masyadong malupit ang Aaron, tama. Ito si Lin Fang. Simula ngayon, assistant mo na siya. Nagpatuloy si Han. Bagamat napakalaki ng workload ni Chinlin, ang mga bagay na ito ay nasa saklaw ng kanyang mga responsibilidad. Sa palagay niya ay hindi niya kailangan ng katulong, ngunit personal silang inayos ni Aaron, at hindi nang ahas na tumanggi si Chinlin. Hello, ang pangalan ko ay Chinlin. Nagpakilala si Chinlin, Lin Fang. Sa oras na ito, biglang kinurot ni Shijing ang Aaron. Buti na lang at hindi na ordinaryong tao si Aaron. Kung hindi, natatakot akong tatawag siya ng diretso. Matiim na tinitigan ni Shijing si Aaron, at tila hinihiling sa Aaron na magbigay ng makatwirang paliwanag para sa kaayusan na ito. Tumingin si Han Sunny kay Shijing na may mapait na ngiti. Ang kasanayan sa pagkurot ng mga tao ay medyo mahirap. Natatakot ako na karamihan sa mga tao ay hindi kayang bayaran ito. Ipapaliwanag ko sa iyo pag-uwi ko, sabi ni Aaron. Muling tinitigan ni Shijing si Aaron, na parang sinasabi na kung walang perpektong paliwanag, hinding-hindi niya pababayaan si Aaron. Inihatid ni Chinlin ang Aaron papunta sa villa area. Pagkababa niya sa kotse, nakita ni Aaron ang mahigit 10 malalakas na lalaki na nakatayo sa pintuan. Ayon sa matanda ngayon, ang mga taong ito ay malamang na ipinadala ng pamilya Wang. Gayunpaman, hindi naisip ng Aaron kung paano haharapin ang mga taong ito. Isa pang problema ang nahanap na. Diretsyong hinawakan ni Shijing ang tainga ni Aaron at sinabi sa isang nagbabantang tono, "Mabahong bata, ano ang problema? Kung hindi mo ako bibigyan ng perpektong paliwanag, hinding-hindi kita tatapusin ngayon." Pinilit siya ng mukha ni Han Sunny na humingi ng awa, "Nay, hayaan mo muna ako. Kung may sasabihin ka, bakit kailangan mong gawin? Mabahong bata, kasing edad ng nanay mo. Hindi mo ba siya iniisip?" Sabi ni Shijing. Aaron ay hindi makatawa o umiyak. Ano ang mga iniisip nito? Naghihinala lang siya na may gusto siya sa mga lalaki. Naghihinala pa nga siya na interesado siya sa mga babaeng tulad ni Lin Fang. Paano ito magiging posible? Nay, paano na, bumitaw ka muna, lutisin ang problema sa harap mo, at pagkatapos ay ipaliwanag ito sa iyo ng dahan-dahan, sabi ni Aaron. Sa oras na ito, mahigit 10 tao sa pintuan ang lumapit sa kanila. Nang marinig ito, at makita ang agresibong hitsura ng higit sa 10 tao, napansin din ni Shijing na may mali, ano ang problema? Pupunta ba ang mga taong ito para sa iyo? Tanong ni Shijing na may pag-aalalang mukha, dapat totoo. Malamang ang mga Wang ang naghahanap ng gulo, paliwanag ni Han, pamilya Wang. Hindi maintindihan ni Shijing ang pagtingin sa Aaron, paano mabibigyan ng problema ng pamilyang Wang ang Aaron sa sandaling ito, gusto ka ng aming boss na makita. Mangyaring sumama sa amin pagkatapos ng mahigit 10 tao na lumapit, sinabi ng pinuno kay Aaron, ang Panginoon ng pamilya Wang. Nakangiting tanong ni Aaron. Halatang hindi inaasahan ng lalaki na malalaman ni Aaron ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit dahil nahulaan siya, walang dapat itago, oo, sumama ka sa amin. Ang kabilang panig ay may malaking bilang ng mga tao. Kung ang mga ordinaryong tao ay nahaharap sa ganitong sitwasyon, wala silang magagawa kundi ang magkompromiso. Ngunit kapag nangyari ito sa Aaron, magiging ganap itong kakaiba. Kahit na si Wang Li ay naging maingat sa pagharap sa bagay na ito, at nagpadala ng maraming tao upang hilingin sa Aaron na pumunta sa bahay ni Wang, gaano man karami ang mga tao doon, ito ay walang kabuluhan para sa Aaron. Sa harap ng malakas Diyos, ang mundo ay parang nunal na langgam, at ang bilang ay hindi kailanman magiging salik upang ibalik ang sitwasyon. Ikaw ba ang bahala?
Tumingin si Aaron sa mahigit 10 tao sa harapan niya at nakangiting sinabi. I know you're very good. Siguro hindi mo kami kaga para lang mailabas, pero sa dinami-rami namin, napakadali mo bang pakitunguhan? At kung kaya mong panatilihing ligtas ang sarili mo, paano mo siya mapapanatili, ligtas? Nang sabihin ito ng pinuno, sinadya niyang tumingin kay Shi Jing, na halatang hubad na pagbabanta. Ang ngiti sa mukha ni Aaron ay unti-unting tumigas at naging sobrang lamig. Binyantaan si Shi Jing sa kanyang kaligtasan. Ayaw ng Aaron na pinagbantaan sa kanyang buhay. Maaaring wala siyang ganap na lakas para lutisin ang sitwasyong ito, ngunit ngayon, walang nang-ahas na sabihin iyon sa harap ng Aaron. Sapat na ang iyong mga salita para mapunta ka sa impyerno, ngunit hindi kita papatayin ngayon. Malamig na sabi ni Aaron. Matigas ang ekspresyon ng pinuno. Alam niyang hindi biro ang Aaron. Kung tutuusin, kitang-kita ng lahat ang performance ng Aaron sa Wuji Summit. Alam din niya kung paano tingnan ng mga martial arts circles sa Yanjing ang magaling na binatang ito. May nagsasabi pa nga na ang kanyang nangungunang martial arts experts na lalabas minsan sa 1,000 taon ay magtatakda ng bagong rurok ng lakas ng martial arts. Mula sa bibig ng gayong tao upang makita ang hari ng impyerno, maaari ba itong maging kasinungalingan? I'm sorry. I'm on behalf of people, too. Sabi ng pinuno. Tiningnan ni Han Sanchen si Shi Jing kasama si Yu Guang. Mahirap talagang protektahan si Shi Jing sa normal na paraan. Kung tutuusin, may kalamangan ang dami ng tao sa kabila. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang paraan ng isang malakas na Diyos, magiging ligtas si Shi Jing. Ngunit ang insidenteng ito ay hindi maiiwasang mabigla sa martial arts circle sa Yanjing at maging sa buong bansa. 3,000, huwag kang mag-alala sa akin. Sabi ni Shi Jing. Hayaan mo munang umuwi ang nanay ko, at sasamahan kita para makita si Wang Li. Sinabi ni Han na ito ang pinakamahusay na paraan na naiisip niya. Kinakabahang hinawakan ni Shi Jing ang kamay ni Aaron. Kung talagang pupunta siya sa pamilya Wang, maaaring may mga bitag siyang naghihintay para sa Aaron. Ayaw niyang ipagsapalaran ng Aaron ang kanyang buhay. 3,000, nababaliw ka na ba? Hiniling ka ni Wang Li na pumunta sa bahay ni Wang. Siguradong nag-set up siya ng set para sa iyo. Kapag pumunta ka, hindi ka ba mamamatay? Kinakabahang sabi ni Shi Jing. Nakangiting umiling si Aaron at sinabing, Nay, hindi ka ba naniniwala sa lakas ko? Kung maglakas loob si Wang Li na paglaruan ako, gagawin kong dugo ang buong pamilya Wang ngayon. Panipi, sinabi ito ni Aaron kay Shi Jing, pati na rin sa pinuno. Tiyak na ipaparating ng pinuno ang mga salitang ito kay Wang Li. Sa oras na iyon, ang mga ideya at paraan ni Wang Li ay hindi maiiwasang magbago. Hindi naniniwala si Aaron na talagang naglakas loob si Wang Li na labanan siya. Kahit na sa pinakamasamang kaso, sa paraan ng Aaron, hindi siya masasaktan ni Wang Li. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng mga mortal at ng mga makapangyarihan sa banal na kaharian ay hindi mabubuo sa pamamagitan ng mga bitag. Mayroong isang kasabihan na sa harap ng ganap na lakas, ang anumang pagsasabuatan ay walang kapangyarihan. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, tumalon ang mga talukap ng mata ng pinuno. Hayaan ang dugo ng pamilya Wang, ang ganitong uri ng mata ng pinuno. Hayaan ang dugo ng pamilya Wang, ang ganitong uri ng mga salita ay hindi karaniwang masasabi ng mga tao. Dahil siya ay naglakas loob na sabihin ito ay nagpapakita na siya ay lubos na sigurado. At sa kagulat-gulat na lakas ng Aaron sa Wuji Feng Club, marahil ang pamilya Wang ay darating sa wakas na ito. Ang pangungusap na ito ay dapat iparating kay Wang Li. Ikaw, mag-ingat ka. Nang marinig ang sinabi ni Aaron, makakapangako lang si Shi Jing, dahil alam niyang wala siyang maitutulong sa bagay na ito. Dahil sobrang kumpiyansa si Aaron, kaya lang niya itong pakawalan. Sige, umuwi ka muna at ipaghanda mo ako ng hapunan. Sabi ni Aaron. Nang ang pinuno ay nag-atubiling sundan si Shi Jing, ang boses ni Aaron ay dumating sa kanyang tainga, sino ang nang-ahas na sundan ang aking ina, gusto ko siyang mamatay ngayon. Ang pinuno ay mabilis na hinimas ang tren ng pag-iisip, sinabi, huwag mag-alala, hanggat sumunod ka sa amin, hindi ko hahayaang mapahiya siya ng mga tao. Sa oras na ito, isang kotse ang nakinig sa Aaron, na sinusundan ng isang maliit na bus. Pakisakay sa kotse. Sinabi ng pinuno sa Aaron. Sumakay si Aaron,
Ang kotse ay may isang driver lamang, at pinili ng pinuno na sumakay sa parehong kotse na may Aaron. Sa bus, tumingin si Aaron sa tanawin ng kalsada sa labas ng bintana at sinabi sa pinuno, dapat malaman ni Wang Li na hindi niya ako kayang harapin. Bakit niya ako hahayaang pumunta sa pamilya Wang? Ito ang ayos ng amo. Bilang isang utusan, paano ko malalaman kung ano ang iniisip niya? Sabi ng pinuno, pamilya Wang, dapat mayroong ilang mga tao na hindi kabilang sa pamilyang Wang, tama ba? Ito ba ay isang mamamatay na organisasyon sa isang partikular na bansa? Nakangiting tanong ni Aaron. Tumalon ang talukap ng mga mata ng pinuno. Bagamat sinabi niyang hindi niya alam ang sitwasyon ng pamilya Wang, napakalinaw niya tungkol sa deployment ng pamilya Wang. Mayroong ilang mga kakaibang mukha sa pamilya Wang, at ang mga taong iyon ay talagang mula sa ibang bansa. Bakit alam ng Aaron ang mga bagay na ito? Nang makitang hindi nagsalita ang pinuno, nagpatuloy si Aaron, naisip na ba ni Wang Li kung bakit biglang lumitaw ang mga taong iyon sa pamilya Wang? Nagkataon ba talaga ito? Ayusin ni Han Sanchen ang bagay na ito. Ang mga pumatay sa estado ng POC ay kinidnap si Wang Lingqi, at pagkatapos ay ipinakalat ni Nangong Chenkyo ang balita na si Wang Lingqi ay kinidnap ni Han Sanchen. Nagalit si Wang Li, ngunit natakot siya sa lakas ni Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ni Han Sanchen sa Wuji Summit ay lubhang nayanig, ang pamilya Yang at ang pamilya Mo ay malapit sa kanya, at nag-iisa si Wang Li, imposibleng makipagkompetensya sa Aaron. Sa oras na ito, ang mga pumatay sa estado ng POC sinamantala ang pagkakataon na tulungan si Wang Li at nakapasok sa kaibuturan ng pamilya Wang, upang makontrol ang negosyo ng Yanjing sa tulong ng pamilya Wang. Bagamat hindi mahulaan ni Aaron ang mga detalye, ang pangkalahatang sitwasyon ay dapat na malapit na nauugnay sa kanyang naisip, wala akong alam. Walang kwentang tanungin ako. Dumungaw sa bintana ang pinuno. Natatakot siyang makita ni Aaron ang kanyang panic expression. Si Aaron ay tumawa ng walang tugon ng pinuno. Kung tutusin sa kanyang reaksyon, makumpirma na ni Aaron ang kanyang ideya. Kung tutusin, hindi lang mga bodyguard ang mayroon, at mga thugs ng pamilya Wang, kundi pati na rin ang mga taong inorganisa ng mga mamamatay tao, gayunpaman, hindi ito nagdudulot ng anumang banta sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!